Sa ikalimang kabanata, John chapter 5, verse 39 and 40. Juan, kabanata 5, ang talata ay 39 hanggang 40. 39 to 40. Kung nakita niyo po, John chapter 5, 39 to 40, ganito may sinasabi sa salin ng Biblia aking pong hawak. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, pagkat naniniwala kayong doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang magpapatotoo sa akin. Verse 40, gayunman, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Tayo po sa taning mananalig, O Diyos, sa aming Ama, pinagkakatiwala po namin ang pagkakataon ng pangaral ng katotohanan. Ikaw po, O Diyos, ang siyang lupikan ng inyong salita. Ikaw rin po, O Diyos, ang tutulong sa amin at mahabag upang mamunawaan ang mga ito. Hindi namin po basta mamunawaan upang mahamon na tupin ang nais ninyo para sa amin. Luwalatin po ninyo yung sarili sa pamamagitan ng abang tagapaglingkod sa mga ngaral lamang po ng katotohanan mula sa inyong salita. Tutupin po ninyo ang inyong layunin sa pangaral na ito. Pagliligtas po kayo ng mga kaluluwa na ngayon ay nangangailangan ng tagapagligtas. At kayo po ay magpapalakas ng pananampalataya ngayon ay nakikita. Sa pangalan ni Jesus. Ito po ang kailangan. Amen. Noong pong November 2, 1876, mula po sa pulpito ng Metropolitan Tabernacle sa England, nangaral din po ang kilalang tagapagsalita mula sa passage na ito. Ang pangalan po niya ay C.H. Spurgeon. Sa ngayon po sa kanya, base sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang nakakalungkot na katotohanan mula sa mga pag-uugali ng mga Hudyo, base po sa binasa natin, sa lahat ng mga patotoo na tumutukoy o tumuturo sa Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas, marami pa rin sa mga tao ang hindi naniwala. Marami pa rin sa mga tao ito ang hindi lumapit sa Kanya at humingi ng buhay. Sabi ni C.H. Spurgeon, sa pagkakataon na iyon, marami din po ang mga tao na nasa kongregasyon na katulad ng mga Hudyo. Sa kabila ng mga katotohanan na ipinapangaral si Kristo ang tagapagligtas, hindi pa rin sila naniniwala. Sabi niya, nakakalungkot, sapagkat marami pa rin sa mga tao ito ay pumupunta sa kapilya niyon upang makasama ng mga tao sa pakikinig ng pangaral ng salita. Subalit, ayaw lumapit kay Kristo upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po mga sinabi niyo ni C.H. Spurgeon ay sinabi niya halos 137 years ago na. Subalit, totoo pa rin yun ang kanyang mga observation. Marami pa rin sa mga taong pumupunta sa mga churches katulad dito. Nakaupo sa mga tinalagyan ninyo at nakikinig sa pangaral ng salita ng Diyos na katulad ito. Subalit, nananatiling ayaw lumapit kay Kristo upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang layunin ni Apostol Juan nung sinulat niya ang aklat na ito. At yan ay matatagpuan sa John chapter 20, verse 30 to 31. Yan po natin bubuksan. Ang buod lamang po ng kanyang sinabi ay ganito, sa lahat ng kanyang mga sinulat, ang nangingibabaw ay ang mga patotoo na tumutukoy na si Jesucristo ang anak ng Diyos na siyang tagapagligtas. Pero ano ang mga katotohanan ito na nagpapatunay na si Kristo ang anak ng Diyos na tagapagligtas para sa mga nakikinig kung pipiliin nilang hindi maniwala? Kung tatanggi silang lumapit para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong bigyan ng diin para sa ating pag-aaral ngayon. Marami
po mga tao na nakakikita, nakaririnig ng napakaraming patotoo o patunay patungkol sa Ebanghelyo sa panahon na ito. Pero maliban po sila ay maniwala o manampalataya na si Kristo nga ang tagapagligtas, hindi sila naliligtas o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, isang bagay na nagpapamangha sa akin para po sa mga Hudyo ng panahon na yun, napakaraming mga patotoo na nakita nila sa kanilang mismong mga sariling mata. O hindi kaya narinig nila mula sa mga tao first-hand witnesses ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo o nakita na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, tinatanggi pa rin nila ang katotohanan na siya nga ang Mesyas. Ilan po sa mga patotoo na yun ay si Juan Bautista. Nakita nila, nangaral, nagpatotoo. Anong sinabi ng salita ng Diyos? Si Juan Bautista ay ang isinubong propeta mula sa ilang upang ihanda ang daan ng tagapagligtas. Nangaral siya, nagbautismo siya. Subalit napakarami pa ng tao hindi naniwala sa kanya. At sa kanya may pinapangalan na may darating na Mesyas. O nadarating na o dumating na nga ang Mesyas sa kanilang panahon. Hindi lang yun, marami sa kanila ang nandun mismo sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay binautismohan. Marami sa inyo ang pamilyar din sa kasaysayan ninyo. Narinig nila mula sa langit ang tinig ng Ama na nagsasabi, ito ang aking anak na lubos kong pinalulugdan. At nakita nila ang pagbabanat ng Espiritu sa anyo ng isang kalapati, nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ang siyang piniling tagapagligtas. Siya ang hinayong tagapagligtas. Pero sa kabila ng lahat ng ebidensya niyan, sinabi pa rin nilang hindi sapat upang kami maniwala na si Kristo nga ang Mesyas. Hindi ba kamangha-mangha yung ganung sitwasyon? Nasa kanila ng harap ang lahat ng ebidensya, pero tinatanggihan pa rin nila ang katotohanan na si Kristo nga ang tagapagligtas. Pero alam niyo po, pagamat ganun silang mga Hudyo, skeptics na ang tawagin. Andiyan na sa harap nila ang lahat ng ebidensya, sasabihin pa nila hindi sapat ang ebidensya para maniwala ako. Hindi sila nagsabing sila yung tagasunod ni Kristo. Pero alam mo sa panahon natin yan, marami sa mga taong pumapasok sa loob ng church, hindi lang dito, kundi sa maraming parte ng mundo, they identify themselves with Jesus. Ang totoo na marami pa sa kanila naging member ng mga churches, pero nananatiling skeptics. Ibig sabihin, sa kabila ng mga katotohanan naririnig mula sa pulpito, sa mga babasahin, maging sa mga nakikita sa telebisyon, may pinapangaral patungkol kay Kristo, pinatanggi pa rin nila. Nakita nila ng tagapagligtas. Kaya nananatiling hindi ligtas. Dito po sa ating passage, tatlong bagay po yung gusto kong share sa inyo. Na nawa po ay magpakita sa atin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Unang bagay po, ito po sa verse 39, nasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan pagkat naniniwala kayong doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang unang bagay ko na gusto kong bigyan ng diin, the Scripture is not God's way of salvation. Ang Biblia ay hindi ang paraan ng Diyos ng pagliligtas. Sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, siguro kung wala nang tutumbas pa sa naging sitwasyon ng mga Hudyo, doon po sa Romans 9:4-5, binanggit po ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ay espesyal at hindi na pwede ulitin yung lahat ng ginawa ng Diyos sa bayan niya. Nagisa-isa niya. At sa kanila binigay ang tipan, sila'y bayang pinili ng Diyos, at iba pa.
Siguro hindi po masamang sabihin na sa kasaysayan ng mga Hudyo, isang bagay po yung nangingibabaw. Sila po ang ginamit na bayan ng Diyos upang ang kanyang salita ay maisulat. Isa po yun sa mga, sabihin po natin, highlights ng kanilang history. Ang scripture o ang salita ng Diyos ay naisulat sa pamamagitan nila. The majority of the writers of the scriptures ay mga Hudyo o galing sa Hebrew people. Sabi ko sa NIV, ng verse na ito, you diligently study the scriptures. Wala po yung salitang diligently sa maraming translation natin ngayon. Pero siguro binibigyan din lang ng Panginoong Jesucristo dun sa passage na yon. I hope you can still hear me well. Ay ang katotohanan, itong mga Hudyo, labis ang kanilang paggalang sa salita ng Diyos. Alam nila na ang salita ng Diyos ang tanging paraan na magtuturo sa kanila ng paraan ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ang mga Hudyo, hindi ko pagtatakhan kung gano'n katindihan o ang labis ang kanilang pagtitiwala o respeto sa salita ng Diyos. Alam nila kung anong laman ito eh. Kasi sinulat yung Biblia sa pamamagitan nila sa kanilang kasaysayan. Kung sa atin nangyari yun, alam natin kung ano yung pagbali-balikan mo man ang kasulatan. Alam mo kung anong sinasabi dito, hindi po ba? Sila, alam nila kung anong sinasabi ng kasulatan. Pinag-aaralan nila dito. Ang totoo niya, isa sa kanilang mga guro, ang pangalan ay Hillel, sinabi, whoso hath gained the words of the Torah, o ng kasulatan, hath gained for himself life in the world to come. Ibig sabihin, kung isasali natin sa ating kasalukuyang mga pangungusap o salita, pagka marami kang kaalaman patungkol sa kasulatan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang sinasabi. Kaya yung mga Hudyo, hindi nakakapagtaka. Bata pa lang. Pinapakabisado na sa kanila ang Torah o ang salita ng Diyos. Sapagkat meron silang paniniwala. At yung kanilang paniniwala ay masigli. Na pagka ginawa nilang kabisaduhin ang salita ng Diyos o ang Torah, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasaliksik ninyo ang salita kapag naniniwala kayo na mula dito ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, hindi sapat yun. Hindi sapat na marami kayong alam sa salita upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, nangyayari pa po ba sa kasalukuyang panahon yung ganong kaisipan? Na maraming taong naniniwala na ang Biblia ay magliligtas sa kanilang kaluluwa? Siguro may mga tao po naniniwala po superstitiously na ang Bible na ito in book form ay holy at makapagtataboy ng mga masasamang espiritu. Pero alam niyo po, meron pang mga sinabi sa salita o dito sa Biblia ang higit na nakapangingilabot para sa akin. Alam niyo po ano yan? Sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5 at saka verse 7 ay ganito. Kalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 5 at 7. Sabi ko sa talatang 5, tingnan nyo, may panlabas na anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Sinasabi niya po sa Pablo, sa huling panahon, may mga tao na labis ang kasamaan, na meron silang panlabas na anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Jump to verse 7. Dinidescribe pa rin niya yung mga tao sa huling panahon na lumalabis ang kasamaan. Sabi niya po sa Pablo, laging nag-aaral, ngunit hindi matanggap kailanman ang katotohanan. Maraming tao, ganyan yan. May panlabas na yun ng kabanalan, subalit hindi hinihipo ng kapangyarihan nito upang tunay na maligtas. Nag-aaral ng salita ng Diyos. In fact,
may mga master degree and even PhD sa scripture, pero nananatiling hindi ligtas ang kanilang kaluluwa. Nag-aaral, ngunit hindi matanggap kailanman ang katotohanan. Mas nakapangingilabot para sa akin ang sinasabi na ito ni Apostol Pablo. Ano nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon? Maraming tao ang naniniwala na sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia o pagkakaroon ng labis na kaalaman patungkol sa Diyos, maliligtas ang kanilang kaluluwa. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ito ang paraan ng kaligtasan. Hindi ang Biblia ang paraan ng kaligtasan. Pero binabalaan tayo ng Panginoong Jesucristo, di ba? Sa maraming passage sa Scripture. Sa Mateo chapter 7, verse 15, ang sabi niya, pwedeng magkasama ang tupa at saka ang mababangis na asong gubat. Sabi sa Mateo chapter 13, 24 to 30, pwedeng magsama ang wheat at saka ang tares. So ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Sa panahon na ito, kahit sa loob ng iglesia, pwedeng magsama ang tunay na mananampalataya at saka ang hindi. At ang isa sa mga paraan ng panlilinglang ng kaaway para sa mga tao na nanatiling hindi mananampalataya pero kasama sa church ay yung katotohanan para sa kanila na sapat na sa akin ang maraming alam sa Biblia para maligtas. Yun yung sitwasyon ng mga Hudyo ng panahon ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan pagkat naniniwala kayong doon ninyo matatagpuan ang kaligtasan. Maaaring tama sila sa kanilang paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero yung motibo nila ay mali. Ito pong mga tao na ito ay regular na nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, may mga tao regular na nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero sapat ba yun upang sila'y maligtas? Hindi. Hindi sapat na maraming alam sa salita ng Diyos para maligtas. Hindi sapat na simple ka lamang nakikinig sa salita ng Diyos at sa pangangaral nito upang maligtas. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang pangangaral nito ay hindi magliligtas. Huwag kang maging satisfied, kaibigan, sa simpleng pakikinig sa salita ng Diyos. Rumispondi ka sa salita ng Diyos. Magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya ka na si Kristo ang tagapagligtas. Yun ang paraan o ang kaluluwa ng isang tao ay maligtas. Pangalawang bagay. So hindi paraan ng pagliligtas ng Diyos ang salita. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo doon pa rin sa verse 39? Tinuloy niya, di ba? Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga salita o ang kasulatan pagkat naniniwala kayong doon ninyong matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Tutuloy po natin yung part 2 ng 39. Ang mga ito, ibig sabihin, ang kasulatan, ang Biblia, ang nagpapatotoo sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nag-aaral kayo ng salita ng Diyos sapagkat naniniwala kayo na matatagpuan doon ang paraan ng kaligtasan. Pero ang totoo, ang mga salita na ito ay nagpapatotoo kay Kristo. Ang salita o ang Biblia, hindi siya ang paraan ng kaligtasan. Pero itinuturo niya tayo sa tagapagligtas. Sa paraan ng tunay na kaligtasan. Tama yung mga Hudyo, no? Tama yung mga Hudyo. Sapagkat nagdesisyon sila pag-aralan ng salita ng Diyos, saliksikin ito, maging talubhasa dito, sapagkat nandun ang buhay na walang hanggan. But they missed the point. Ano ang problema? They missed the point. What's the point? Si Jesus Christ, ang Mesyas.
Pero tinanggi nila to. Tinanggi nila na si Jesus Christ ng Mesias. Diba sila pa nga ang isa sa mga nagpapako sa Panginoon sa Kristo sa krus? Anong tawag doon sa labis na pag-aaral ng salita ng Diyos, nakapokus na lang doon sa salita? At hindi na doon sa Diyos ay tinuturo ng salita. Legalism. Yun ang naging resulta sa mga Hudyo. Naging legalist sila. Pero ang Panginoon sa Kristo na recognize ninyo. Sabi doon sa Matthew 5:20, unless your righteousness exceeds, di ba? The righteousness of the Jews, you will not enter the kingdom of heaven. Ano yung sabihin? Tama, matuwid sila. Subalit ang kanilang katuwiran ay panlabas lamang. Katuwiran lamang ng tao. Subalit hindi sila papasok sa kalangitan sapagkat ang katuwiran hinahanap ng Diyos ay ang katuwiran galing sa kanyang anak. Romans chapter 4. Na ituturing na atin kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng gawa ng tao sa mata ng Diyos, ano po sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, na-remain pasahan. So walang paraan ng tao upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero ang sinasabi ng kasulatan, hindi sa paraan ng tao naliligtas. Ang sinasabi ng kasulatan sa pamamagitan ng tagapagligtas, at yun ay si Kristo. Si Kristo ang itinuturo ng salita. The purpose of the Scripture is never to save men, but to lead them to Jesus, who alone can save them. Tinuturo tayo ng Biblia kay Kristo na siya lamang may kakayahan na magligtas. Ang pangalan ng salita ng Diyos ay paraan upang ipaalam sa atin na hindi natin tayo iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang may kakayahan lumapit tayo sa Kanya. Di ba yun ang sinabi ng salita? Sa Lucas chapter 24 verse 44, ang lahat ng kasulatan ay natupad sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng sinasabi ng salita. Siya ang sentro ng kautusan. Siya ang pinakasentro ng salita. Ang salita ay nagpapatotoo lamang patungkol sa Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas. Tinuturo sa atin ang salita, ang Diyos, ang paraan ng kaligtasan. Sa Genesis 3 pa lang, nakatulad na ang tao. Alam natin yan. Na tayong lahat ay may sala, rebelde, ayaw natin bigyan ng lugod ng Diyos. Gusto natin bigyan lamang ng lugod ng ating sarili. Pero alam niyo wala pa lang dun sa Genesis 3 sa hardin ng Eden. Isinakatuparan na ng Diyos ang kanyang paraan ng pagliligtas sa pamamagitan ng isang binhi, dudurugin ang ulo ng serpente. Sa pamamagitan ng anak, ililigtas ang tao. Pero hindi natin maunawaan ang lahat ng yan kung wala ang Biblia. Pero sana tayo maging katulad ng mga Hudyo na hindi natin makikita kung bakit may Biblia. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na may tagapagligtas. At yun ay si Kristo. Pwede kong sabihin, ang tao pwedeng maipagkasundo sa Diyos kahit wala ang Biblia. Pero hindi pwedeng maipagkasundo sa Diyos kung wala si Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang paraan upang ang isang taong rebelde, makasalanan, ayaw sumunod sa Diyos, ay maipagkasundo sa Kanya. Si Kristo lamang ang paraan para
isang tao ay mapatawad ang isang banal na Diyos. Seryoso ka ba sa iyong pag-aaral ng salita? Nagpapakadalubhasa ka pa sa Biblia? That will not do anything. Walang gagawin yan sa iyo kung hindi mo mauunawaan na ang sentrong mensahe ng salita ng Diyos ay ang Ebanghelyong totoo sa pamamagitan ni Kristo. Pangatlong bagay na gusto ko pong i-share sa inyo, yung pong verse 40. Tingnan niyo po yung verse 40. Gayunman, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kita niyo yung point ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya sa mga Hudyo, sinasaliksik ninyo yung salita, naniniwala kayo na mula dito ang buhay na walang hanggan. Tama yun! Pero yung tinuturo ng salitang paraan ng kaligtasan ay ako. Pero, ang ginawa ng mga Hudyo, hindi sila lumapit kay Kristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin lumapit kay Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero nakakalungkot, ayaw ng taong lumapit kay Kristo. Bakit? Hindi ba na-observe yun? Pagka nag-o-offer kayo ng Bible study, ayaw. Siguro, sa isa, pangalawang beses, i-entertaining kayo. Sa pangatlong beses, wala na. Bakit? Pinagtataguan kayo. Ayaw na nila. Recently, doon po sa church natin sa Valenzuela, we held our VBS. Noong unang araw, we had like 90 children. Second day, around 70 children. Third day, 60 children. Pababa ng pababa. Nag-interview si Pastor Ferdy sa mga bata, bakit ayaw niyo sumama? Mas gusto kasi namin maglaro ng Pogs. Pogs. Pupuso ngayon. Kung maintindihan yung laro na yun, pinapatong ganun para pumaog. Pitcha na kalaban. Mas gusto nila yung maglaro kaysa makinig sa salita ng Diyos. Ayaw ng taong lumapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tao sa kanyang likas ay makasalanan. Di ba yun yung nangyari kay Adan at saka kay Eva? Nung sila ay nagkasala, tama. Nice reaction. Nung sila ay nagkasala, ano ang kanilang nadiskubre? Sila ay hubad. At dahil sa kanilang kahubaran, sila ay nahiya. Nung marinig nilang lumalakad ang Diyos sa hardin, ano kanilang ginawa? Nagtago sila sa takot. Pero ang tao nilikha ng Diyos upang makipag-fellowship sa Kanya. Pero anong dahilan kung bakit ang tao lumalayo sa Diyos? Kasalanan. Dahil sa kasalanan, ayaw ng taong lumapit sa Diyos. Ayaw ng taong hanapin ng Diyos. Roma chapter 3 verse 11. Imbis na lumapit sa Diyos, anong ginagawa ng tao? Gumagawa siya ng kanyang sariling paraan upang takban yung kanyang kahihiyan. Gumagawa siya ng sarili niyang damit. Gumagawa siya ng sarili niyang paraan upang lumapit sa Diyos. Siguro ko ako'y magiging mabuti. Sapat na yun. Siguro ako'y magiging relihiyoso. Sapat na yun. Pero ang lahat ng gawa ng tao ay hindi sapat. Kaya nga doon sa Genesis 3:21, tinanggal ng Diyos yung gawang damit ng tao at pinalitan ng kanyang sariling likhang damit. Nayari sa balat ng hayop. Maliban na lamang na ang tao ay damitan ng Diyos ng katuwiran mula sa kanyang anak, hindi matatakpan ang kanyang kahihiyan, bunga ng kanyang pagiging rebelde at makasalanan. Pero purihin ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumapit sa Kanya, sabi sa Romans 4:3, 20-25, ang sino mang lalapit sa Kanya at mananampalataya
ay bibigyan ng katuwiran ng anak niya at tatanggapin niya. Naniniwala ka pa rin ba sa pamamagitan ng iyong paraan, tatanggapin ka ng Diyos? Yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung paraan na kayang gawin ng tao para iligtas ang kanyang sarili. Yaon lamang mga lalapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang ituturing na matuwid, patatawarin sa kanyang kasalanan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tao ay guilty. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Katulad ng sinasabi sa kanyang salita. Alam niyo kung anong karapat-dapat para sa ating parusa. Pero ang Diyos sa kanyang kagandahang loob at awa sa atin, nagbibigay siya sa atin ng paraan upang maligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng iba, hindi pong verse 40, ay nagtuturo na ang tao ay kaya palang lumapit sa Diyos sa kanyang sariling paraan. Sa pamamagitan ng kanyang free will. Pwede lumapit ang tao. Kasi sabi ng Panginoon, hindi kayo lumalapit sa akin kaya hindi kayo niligtas Yung nga bang ibig sabihin ng talatang yon? Alam niyo po, kabaliktaran pa nga Yung pong mga Hudyo, alam nila ang kasulatan. Hindi mo nakapagtataka na sa kanilang pag-aaral, itinuturo sila ng kasulatan kay Kristo na siyang Mesyas. Sapagkat ang lahat na nasa lumang tipan ay nagkatotoo o tinupad sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagbabuhay ng Panginoon sa Kristo. Yung posibleng hindi nila maintindihan yun. Pero ang tanong, sa kabila ng katotohanan, alam nila lahat yun, dahil eksperto sila sa kasulatan, bakit hindi pa rin sila lumapit kay Kristo? Diba? Yung sinasabi ng Panginoon, ayaw ninyo lumapit pa rin sa akin sa kabila ng katotohanan ito. Na ang kasulatan ay nagtuturo sa akin na ako ang tagapagligtas. Bakit? Ephesians chapter 2 verse 1, sapagkat ang lahat ng tao ay patay dahil sa kasalanan. Maliban na lamang na ang isang taong patay ay bigyan ng buhay, hindi siya lalapit sa Diyos. Kaya kaligtasan ng isang tao ay gawa ng Diyos. Sapagkat ang isang patay sa kasalanan na binigyan ng Diyos ng buhay ay may kakayahang umisponde sa panawagan ng Ebanghelyo. Ngayon, ang Diyos ay nananawagan sa lahat ng nandito. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sapagkat ikaw ay patay sa kasalanan. Pero kung maahabag ang Diyos sa iyo ngayon, re-responde ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Lord. Aminin mo na, kapatid. Aminin mo na, kaibigan, na kung aasa ka lang sa sarili mo, katulad ng mga Hudyo, hindi ka lalapit kay Kristo. Kapag ang totoo, sabi sa Romans 8:7-8, ang tao ay rebelde sa Diyos. Away ng Diyos. Inapopuotan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo mga bibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun ay panawagan sa lahat ng tao. Bukas para sa lahat ng tao. Pero kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng kakayahang umisponde sa panawagan yan, hindi ka lalapit sa Kanya. Kaya ngayon, nananawagan ng Diyos sa lahat ng tao nandito ngayon. Lumapit na kay Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang paraan ng kaligtasan. Aminin mo na wala kang kapangyarihang iligtas ang iyong sarili at takpan ang iyong kahihiyan, bunga ng iyong kasalanan. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Lumapit ka kay Kristo. Huwag mo nang patagalin pa. Mananampalataya ka sa Kanya. Siya lamang ang paraan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya po natin manalangin. O aming Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sa kabila ng nawala
ang electricity, magpapatuloy ang pangaral ng inyong salita. At ikaw ay patuloy na humahamon sa mga babae, mga lalaki, at mga bata na dito sa lugar na ito. Kailangan nila ang inyong pagliligtas. Pagkat wala kaming kakayahan upang akba ng aming kahihiyan sa wala naming kasalanan. Hindi namin pipiling lumapit sa iyo. O Diyos, mahabag po kayo sa amin. At bigyan niyo kami ng kakayahang makita ang katotohanan na kami ay makasalanan. At kung hindi kami magsisisi, walang pagpapatawad. At kung hindi kami lalapit sa iyo, mataaminin, ikaw lamang ang may kakayahang magligtas. Hindi kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ninyo, pinupuri po namin kayo sa pamamagitan ng pangaral na ito ng inyong salita. Walatiin po ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga kaluluwa ngayong araw na ito. Salamat po. Buhanin panalangin at pasasalamat sa pangalan ng Jesus sa aming tagapagligtas.